Anong misteryo ang naghihintay sa atin? Pagkatapos ng mahabang pahinga, sa wakas ay bumalik na ang One Piece. Ano sa palagay mo ang nakita ni Marcus Mars sa pagtatapos ng One Piece 11-12? Halika, tingnan ang kumpletong pagsusuri sa sumusunod na talakayan ng One Piece 11-12. Ang cover picture sa One Piece Chapter 1112 ay higit na nagpapatunay na sa pagkakataong ito, ang cover na kuwento ay higit na tatalakay sa mga pakikipagsapalaran ni Yamato. Ang tanong, anong misyon ang ibinigay ni Kinemon kay Yamato? Kung titingnan mo ang kagustuhan ni Yamato na maglibot sa Wano, posibleng itinalaga ni Kinemon si Yamato upang makita ang epekto ng kapangyarihan ni Orochi sa kasalukuyang sitwasyon sa Wano at kung mayroon bang anumang bagay na kailangang bigyang pansin ni Momonosuke. Anong mga bagong bagay o impormasyon ang mabubunyag sa mga pakikipagsapalaran ni Yamato sa cover story na ito? Sa simula ng One Piece 11-12, ipinakita sina Franky at Bonnie na nakikipaglaban kay Vice Admiral. Lumitaw si Franky upang manalo sa isang suntukan kay Vice Admiral Red King habang nagamit din ni Bonnie ang kanyang lakas kay Vice Admiral Pomsky. Ang seksyong ito ay tila ginagamit ni Eiichiro Oda upang bigyang diin na ang kasalukuyang antas ng lakas ni na Franky at Bonnie na hindi bababa sa isang karaniwang Vice Admiral. Ito ay normal kung isa sa alang-alang na nagtagumpay din si Franky na talunin ang isa sa Tobiropo sa Wano noon. Makikita din sa seksyong ito na sina Stussy at Edison ay mukhang handang isakripisyo ang kanilang mga-sarili upang iligtas ang barko ng Straw Hats. Pero at least may misyon pa silang iligtas ang mga natitirang Vegapunk satellite at kailangan pa nilang makuha si Bonnie para makatakas mula doon. Gayunpaman, ang ginawa ni Vegapunk ay naging dahilan upang si Bonnie ay mas na-target ng world government. Kaya si Vegapunk ay may responsibilidad na tulungan si Bonnie na makatakas sa kanilang pagtugis. Dahil kalkulado ni Edison ang tinatayang pinsala sa kanyang katawan, may posibilidad pa rin na mabuhay si Edison. Kaya, mabubuhay din kaya si Stussy at makakatakas mula doon? Ang isa pang kapangyarihan ng Gorosei ay nagsimulang ibunyag. May dalawang Gorosei na nagsisimulang ilabas ang kanilang kapangyarihan, sina Shepherd Jupiter at Topman Warcury. Si Jupiter sa kanyang anyo na sandworm ay tila may napakalakas na kakayahan sa paghigop, kaya't kahit ang mga higante ay tila nahihirapang sumulong. Samantala, si Topman Warcury sa anyo ng Feng Xi ay mukhang napakatigas ng katawan at tila kayang sunugin ang kanyang mga kaaway kahit na malinaw na ginagamit ni Luffy ang Gomu Gomu no Red Rock move na mayroon ding apoy. Ngunit, posible bang masaktan si Luffy dahil hindi siya lumilitaw na gumagamit ng mga pag-atake na may mataas na antas ng Busoshoku Haki o Haoshoku Haki? Siguro, senyales ito na hindi kayang talunin ni Luffy ang Gorosei gamit lang ang Gear 4. Muli, lumilitaw na kumakain si Luffy upang maibalik ang kanyang lakas. Ngunit sa pagkakataong ito ay nakuha ito ni Luffy mula sa Elbaf. Ang seksyong ito ay higit na binibigyang diin na ang pinakamalaking kahinaan ng Gear 5 ay ang enerhiya na kinokonsumo nito. Gaya ng nakikita ni Kid at Law sa Wano, ang awakening power ay kumukonsumo ng malaking halaga ng enerhiya. Kahit na nakarecover na si Luffy gamit ang pang-emergency na pagkain mula sa Elbaf na tinatawag na Hakarl, nagagamit lang ni Luffy ang Gear 4 at hindi na siya muling nakitang gumamit ng Gear 5. Malamang ito ay dahil kailangan ni Luffy ng oras para tuluyang makarecover o hindi pa rin sapat ang energy na nakuha mula sa emergency food sa Elbaf. Ang planong pagtakas ng Straw Hat Crew ay lalong nanganganib dahil dalawang Gorosei ang nagpakita at nakaharap sa kanila. Mukhang hinaharangan ni Jay Garcia Saturn ang grupo ni Usopp habang si Nusjuro naman ay humarap kay Franky. Nagtataka ako kung paano nila magagawang takasan itong dalawang Gorosei. Bukod dito, nahihirapan si Luffy kahit na harapin ang isang Gorosei lamang. Paano makakatakas ang mga tauhan ng Straw Hat sa sitwasyong ito? Magkakaroon ba ng isang bagay na magpapakilos sa Gorosei na lumipat mula doon? O ang mga tauhan ng Straw Hat kahit papaano ay matakasan ng dalawang Gorosei? Ano ang nakikita ni Marcus Mars sa kanyang harapan?
Salamat sa tulong ni York at sa sariling Ken Bunshoku Haki ni Marcus Mars, nahanap niya ang Denden Mushi na nagbo-broadcast ng mga recording ni Vegapunk. Kapansin-pansin, si Marcus Mars ay lumilitaw na nakikitungo sa isang bagay na, sa paghusga mula sa mga sound effect, ay mukhang isang bagay na bumubulusok. Maaaring ang nakita ni Mars ay ang punk record na orihinal na utak ni Vegapunk na inilagay sa isang tubo na may bumubulusok na likido tulad ng lalagyan ng Seraphim na nakikita sa simula ng Egghead Arc? O may nakikita pa ba si Mars na tila nanahimik? Gayunpaman, naniniwala pa rin ako na ang pagdating ni Marcus Mars ay isinaalang-alang ni Vegapunk upang ang mensaheng nais iparating ni Vegapunk ay maiparating pa rin sa buong mundo. Maaaring ang 10-minutong countdown ay isa ring bitag mula kay Vegapunk upang ang Gorosei mismo ang lumapit sa Egghead. Ano sa tingin mo? Ano nga ba ang nakita ni Marcus Mars? Kung mayroon kang sariling mga tugon o teorya tungkol sa One Piece 11-12, subukang isulat ang mga ito sa komento.